Bago ka matulog, sa gitna ng katahimikan ng gabi, kapag humihinto ang lahat at ang mundo'y napupuno ng kapayapaan, inaanyayahan din kitang huminto. Maglaan ng sandali, huminga ng malalim. Langhapi ng kapayapaan, ibuga ang mga alalahanin. At sa intimong sandaling ito, hayaang ang presensya ng Diyos ay magsimulang bumalot sa iyong puso ng kanyang pag-ibig, kanyang lambing at kanyang pagkalinga. Sa gabing ito, hindi ka naririto nang nagkataon lamang. Ang Diyos mismo ang gumabay sa iyong mga hakbang patungo sa sandaling ito ng panalangin. Alam niya ang iyong mga iniisip, ang iyong mga takot, ang iyong mga agam-agam. Alam niya kung anong pasanin ang iyong dinala hanggang dito at nais niyang ito'y iyong bitawan na ikaw ay magpahinga, na ikaw ay magtiwala. Ngayon, sa pamamagitan ng makapangyarihang awit 27, matatanggap mo ang lakas at kapayapaan na iyong kailangan upang harapin ang bukas ng walang takot, walang hapis, walang pagkabalisa. Anuman ang nangyari sa iyong araw, nais ng Diyos na maging iyong kanlungan sa gabing ito at higit pa nais kanyang ihanda para sa araw na darating. Marahil ay dumating ka rito na may kaluluwang balisa, naghahanap ng aliw. Maaring humaharap ka sa mahihirap na desisyon, mga sandali ng kawalang katiyakan, mga sugat ng kaluluwa na hindi naghihilom. O marahil simpleng nananabik ka sa isang salitang yayakap sa iyo, isang tinig na magsasabing, "Huwag kang matakot, kasama mo ako." At ang tinig na iyon ay ang sa Panginoon. Siya ang iyong liwanag sa gitna ng kadiliman. Siya ang iyong kaligtasan kapag wala kang makitang daan. Siya ang iyong lakas kapag nararamdaman mong hindi mo na kaya. Sa gabing ito, inaanyayahan kitang ipagkaloob ang lahat ng iyong pagkabalisa, ang iyong mga pagdududa at mga pasanin sa mga kamay ng Diyos. Gawin mo ito ng walang pag-aalinlangan, huwag kang magtira ng anuman. Hindi tinatanggihan ng Diyos ang pusong tapat. Naririnig niya kahit ang hindi mo kayang ipahayag. Pakinggan ngayon ang awit 27, hindi lamang gamit ang iyong mga tainga, kundi gamit ang iyong kaluluwa. Hayaang bawat salita ay tumago sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Hayaang ang kasulatang ito ay maging balabal para sa iyong isip, kanlungan para sa iyong mga iniisip, kapayapaan para sa iyong gabi. Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang lakas ng aking buhay. Kanino ako mangangamba? Kapag ang masasama ay lumalapit laban sa akin upang ako'y lapain, kapag ang aking mga kaaway at kalaban ay sumasalakay sa akin, sila ang natitisod at nabubuwal. Kahit isang hukbo ang kumubkob laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso. Kahit bumangon ang digmaan laban sa akin, ako'y magtitiwala. Isang bagay ang hiniling ko sa Panginoon, at ito ang aking hahanapin, na ako'y manahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay, upang pagmasdan ang kagandahan ng Panginoon at hanapin siya sa kanyang templo. Sapagkat sa araw ng kagipitan, ikukubli niya ako sa kanyang kanlungan, itatago niya ako sa lilim ng kanyang tolda, itataas niya ako sa ibabaw ng isang bato. Dinggin mo, Panginoon, ang aking tinig kapag ako'y dumaraing, mahabag ka sa akin, tugunin mo ako ng iyong pag-ibig. Narito ako sa gitna ng katahimikan ng gabi na may pusong bukas at nangangailangan sa iyo. Ang awit 27 ay nagpapaalala sa atin na maaari tayong makipag-usap sa Diyos ng may tiwala, na maaari tayong dumaing at tayo'y diringgin sapagkat siya ay hindi isang Diyos na malayo, kundi isang amang malapit na tumutugon ng may habag. Maghintay ka sa Panginoon, magpakatatag ka, palakasin ang iyong puso,
Oo, maghintay ka sa Panginoon. Ang mga salitang ito ay higit pa sa isang payo, ito ay isang panawagan sa pag-asa, sa pasensya, sa matatag na pananampalataya. Ito ay isang paalala na kahit mahirap ang mga panahon, ang Diyos ay hindi nawawala. Marahil ay dumating ka rito na may pusong balisa, marahil ang mga iniisip ay hindi ka pinapatulog. Maaring nakatingin ka sa hinaharap nang may kawalang katiyakan, may takot, may maraming tanong at kakaunting sagot. Ngunit sa gabing ito, nais ng Diyos na ikaw ay magpahinga, hindi lamang matulog, kundi tunay na magpahinga sa Kanyang presensya. Ilang beses ka nang nakaramdam ng takot sa hindi mo alam. Ang hinaharap ay madalas na tila madilim, ang mga problema ay napakalaki at ang solusyon ay malayo. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagpapahayag ng may kapangyarihan. Siya ang iyong liwanag, siya ang iyong kaligtasan. Nangangahulugan yon na gaano man kadilim ang daan, walang dahilan upang matakot kapag ikaw ay nakakanlong sa kanyang pag-ibig. Alalahanin mo, ilang beses kang sinuportahan ng Diyos noong akala mo'y wala ng daan. Ilang beses noong tila nawala na ang lahat, ang kanyang liwanag ay nagbigay tanglaw sa iyong gabi at ipinakita sa iyo kung saan susunod. Ngayon, ang awit 27 ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa proteksyon, nagsasalita ito tungkol sa aktibong pag-asa. Tinatawag tayo nito na maghintay sa Diyos ng may katapangan, hindi mula sa pagsuko, kundi mula sa buong tiwala na ang kanyang panahon ay laging perpekto. Anuman ang sitwasyong iyong kinakaharap ngayon, ang Diyos ay kumikilos na para sa iyong kapakanan kahit na hindi mo pa ito nauunawaan o nakikita. Ang kanyang gawain ay hindi humihinto habang ikaw ay natutulog. Patuloy, kanyang inaalagaan, patuloy na nagbubukas ng mga daan, patuloy na nakikipaglaban sa iyong mga laban. At kung sa gabing ito ay may pagkabalisa, kalungkutan o takot sa iyong kalooban, alalahanin ang isang katotohanang sumusustento sa lahat. Hindi kailanman pinababayaan ng Diyos ang mga sa Kanya. Siya ang iyong kanlungan, iyong lakas, iyong kapayapaan. Walang laban na iyong nilalabanan ng mag-isa. Siya ay nauuna sa iyo, nasa likuran mo at nasa iyong tabi. Ngayon, inaanyayahan kitang ipikit ang iyong mga mata, huminga ng malalim, ipagkaloob sa Panginoon ang bawat kaisipan, bawat pasanin, bawat takot. Gawin mong sagradong espasyo ang panalangin ito, gawin mong dambana ng tiwala ang sandaling ito. Minamahal na Panginoon, sa gabing ito'y lumalapit ako sa iyo na may mapagkumbabang puso. Kinikilala kong ikaw ang aking liwanag sa gitna ng kadiliman. Ikaw ang aking kanlungan kapag hindi ko alam kung saan tatakbo. Ikaw ang aking kaligtasan kapag tila nawala na ang lahat. Sa katahimikan ng gabing ito, natatagpuan ko sa iyo ang kapayapaang minimithi ng aking kaluluwa. Ang kapayapaang hindi nabibili, hindi nararason, kundi natatanggap lamang mula sa iyo. Punuin mo ako, Panginoon, panibaguhin ang aking lakas. Bigyan mo ako ng kapahingahan, hindi lamang pisikal, kundi sa kaibuturan ng aking espiritu. Nais kong bitawan ang lahat sa iyong mga kamay at magtiwala na ikaw ay kumikilos kahit hindi ko ito nakikita. Salamat sa iyong pananatili rito, sa iyong pagiging tapat, sa hindi mo kailanman pagbitaw sa akin. Sa gabing ito, ako'y hihimlay ng payapa sapagkat ikaw, Panginoon, ay kasama ko. Salamat, Ama, sa araw na ito na nagtapos na. Salamat sa bawat sandali, bawat aral, bawat hakbang na nagawa ko sa ilalim ng iyong patnubay. Salamat sa mga biyayang nakikita at maging sa mga hindi ko pa nauunawaan. Salamat sa bawat pagkakataong ibinigay mo sa akin ngayon upang lumago, matuto, isabuhay ang pananampalataya at pag-ibig kahit na mahirap ang mga sitwasyon dahil alam kong ikaw ay naroon noong ako'y nanghina, pinalakas mo ako. Noong ako'y nalito, binigyan mo ako ng direksyon. At noong tila madilim ang lahat, ang iyong makapangyarihang kamay ay kumubli sa akin
at nagbigay ng katiyakan. Panginoon, sa gabing ito'y lumalapit ako sa iyo ng may katapatan. Inilalagak ko sa iyong mga kamay ang bawat isa sa aking mga alalahanin, bawat tahimik na takot na sumasama pa rin sa akin, bawat kawalang katiyakang bumabagabag sa akin bago matulog. Kilala mo ang aking puso ng higit kaninuman. Alam mo ang aking pinakamalalim na kaisipan, ang aking mga damdamin na minsan ay hindi ko mismo maintindihan. Alam mo ang aking itinatago, ang aking kinasasaktan, ang aking ikinababahala, at gayon paman ay minamahal mo ako, dinirinig mo ako at hinihintay ng may pasensya. Kaya naman, sa gabing ito'y pinipili kong ipagkatiwala sa iyo ang lahat, ang aking pahinga, aking isip, aking mga damdamin, aking mga pasanin. Nagtitiwala ako na habang ako'y natutulog, ikaw ay patuloy na kumikilos sapagkat ikaw ay isang Diyos na tapat, naririyan at mabuti. At dahil alam kong sa iyong presensya ay may tunay na kapahingahan para sa aking pagod na kaluluwa. Alam mo ang aking mga iniisip, Panginoon. Alam mo ng eksakto kung ano ang nasa aking isip sa sandaling ito. Alam mo ang mga pasaning dinala ko sa buong araw, yung hindi nakikita ng iba, yung nagpapabigat sa akin kahit sinusubukan kong ngumiti. Ngunit ngayon, sa gabing ito, pinipili ko ang naiiba. Pinipili kong iwan ang lahat sa iyong paanan. Pinipili kong bitawan ang nagpapahirap sa akin, ang sumusupil sa akin, ang nagnanakaw ng aking kapayapaan. At pinipili kong magpahinga ng tunay sa iyong presensya. Ama, hinihiling ko ng buong puso na balutin mo ako ng iyong kapayapaan, isang kapayapaang hindi nakasalalay sa mga pangyayari, isang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa, na ang iyong pag-ibig ay maging aking di nakikitang kalasag, na poprotekta sa aking isip, aking kaluluwa at aking kapahingahan. Naway matunaw ang lahat ng pagkabalisa, naway mapawi ang takot, at naway makatagpo ang aking puso ng kapayapaan sa iyo. Bigyan mo ako, Panginoon, ng katiyakan na ikaw ay kumikilos sa aking buhay, kahit hindi ko ito nakikita, kahit hindi ko ito nauunawaan. Nais kong magtiwala hindi sa aking mga mata, kundi sa aking pananampalataya. Ang pananampalatayang iyon na nagpapaalala sa akin na ikaw ay hindi kailanman humihinto sa pagkilos para sa aking kapakanan, kahit sa katahimikan, kahit sa kadiliman. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang gabing ito. Ipinagkakatiwala ko ang aking pahinga, aking tahanan, aking pamilya, bawat taong aking minamahal. Ipinapahayag ko sa iyong pangalan na walang kasamaang darating sa aking buhay, na walang takot na magnanakaw sa kapayapaang iyong ibinibigay. Sa iyo ako nakakatagpo ng katiyakan, nakakatagpo ng layunin, nakakatagpo ng pag-asa, at nananalangin din ako para sa bawat taong nakikinig sa panalangin ito. Marahil sa kabilang panig ng screen ay mayroong may luha sa mga mata, may pusong pagod na pagod, may mga kaisipang hindi pinapatulog. Hipuin mo ang kanilang buhay, Panginoon, yakapin ang kanilang kaluluwa, panibaguhin ang kanilang lakas. Naway sa sandaling ito ay maramdaman nila ang iyong pag-ibig sa paraang napakatotoo na walang matitirang puwang para sa takot o kalungkutan. Nang punuin mo sila ng lakas upang harapin ang bagong araw ng may pananampalataya, may tapang at may kagalakan. Naway ang iyong liwanag ay tumanglaw sa kanilang daan. Naway ang iyong tinig ay gumabay sa kanila. At naway ang iyong presensya ay hindi kailanman humiwalay sa kanila. Naway bawat hakbang nila ay naaayon sa iyong kalooban. At naway sa bawat sitwasyon ay maalala nila na ikaw ay naroon, minamahal sila ng walang hanggan. Ipinapahayag ko sa iyong pangalan na ang gabing ito ay magiging naiiba, magiging gabi ng kapayapaan, ng malalim na kapahingahan, ng mahimbing at nakapagpapanumbalik lakas na panaginip. Naway ang iyong banal na espiritu ay manahan sa bawat silid, sa bawat puso,
sa bawat kaisipan. At naway bukas sa aming paggising, gawin namin ito na may panibagong espiritu, may pasasalamat at may pananampalataya. Minamahal na Diyos, nagtitiwala kami sa iyo, sa iyong mga kamay iniiwan namin ang lahat ng nangyari ngayon at lahat ng idudulot ng bagong araw. Alam naming ikaw ang may hawak ng lahat. Alam naming ang iyong pag-ibig ay hindi kami kailanman pinababayaan. Kaya naman, nang may nagpapasalamat na kaluluwa, sinasabi namin, Amen. Naway ang kapayapaang ito na iyong nararamdaman ngayon ay sumainyo sa buong gabi. Kasama mo ang Diyos, binabantayan ang iyong pahinga, inaalagaan ang iyong mga iniisip at pinapanibago ang iyong lakas para sa darating. Hindi ka nag-iisa, ang Panginoon ang iyong kanlungan, iyong tagapagtanggol at iyong gabay. Anuman ang iyong harapin, ang kanyang pag-ibig at katapatan ay hindi kailanman magkukulang sa iyo. Magpahinga ka sa katotohanan ito, inaalagaan ka ng Diyos. At kung ang panalangin ito ay naging biyaya sa iyong buhay, inaanyayahan kitang isulat ang amen sa mga komento bilang isang gawa ng pananampalataya, bilang isang pahayag na naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos sa iyong kapahingahan. Ibahagi ang video na ito sa sino mang nangangailangan ng panalangin ito bago ipikit ang mga mata ngayong gabi. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang mga notifikasyon upang makatanggap ng higit pang mga panalangin na pupuno sa iyong mga gabi ng kapayapaan at pag-asa. Kaibigan, ngayon, patuloy mong palakasin ang iyong pananampalataya. Mag-click sa mga susunod na video at samahan kami sa isang bagong sandali ng ugnayan sa Diyos. Naway magkaroon ka ng malalim, tahimik at nakapagpapanumbalik lakas na pahinga. Pagpalain ka ng Diyos